Hello guys. Meron na naman tayong topic for today. Actually, hindi ito yung naka-line up kong topic na susunod talaga, pero ito na lang yung gusto kong pag-usapan na isunod natin. Nasingitan pa siya sa mga bala kong i-content. Actually, positive naman to. Positive naman yung nangyari, pero ang i-content natin ngayon is yung negative na nangyari. Nagbakasyon kasi kami sa Legazpi, Bicol for 5 days. 3 days tapos na kaming magbakasyon sa Legazpi, and then yung 2 days na natitira is pauwi na kami sa lola ko. So, siyempre, bumiyahe kami, mga ilang oras din yung biyahe. I don't know, siguro mga 1 to 2 hours din or mga 1 to 4 hours din siguro, I forgot na rin. Basta yung biyahe namin, alam ko papunta dun sa lola ko, kumain kami. Hindi ko na babanggitin yung pangalan ng restaurant. Kumain kami sa isang restaurant na dun lang makikita sa Bicol. Yung restaurant na yun is para sa Bicol lang. Ako yung pinag-order nila kasi nga matandain ako sa mga order. Ako yung pinagkatiwalaan nilang umorder. Pati sa Jollibee, ako na rin yung pinag-order nila. Pero hindi nangyari to sa Jollibee. Restaurant to na dun lang makikita sa Bicol. Ang in-order ng bunso kong kapatid, carbonara with bread and chicken. And then yung parents ko naman, spicy chicken with rice. And then yung kapatid ko naman na lalaki is nag-separate order siya. Siya na lang yung nagsabi ng order niya. Hindi ko na matandaan yung order ng kapatid ko kasi siya na rin naman nagsabi ng order niya. April pa kasi ito nangyari. Ang in-order ko naman is cordon bleu. Tapos, nung sinasabi ko naman kay ate na cashier, yung order namin, syempre binanggit ko, syempre tatlo yung may chicken dito. Tatlo yung may chicken kasi nga yung order ng parents ko, spicy chicken with rice, yung order ng kapatid kong bunso, carbonara with bread and chicken. So, yung menu kasi nila is walang mga number-number, talagang babasahin mo talaga kung ano yung order mo. Tandang-tanda ko na in-orders na sinabi ng kapatid ko, "Ate, ito yung order ko, yung carbonara with bread and chicken." Tandang-tanda ko na may tatlong tatlong product or tatlong pagkain sa package na in-order niya. Sinabi ko kay ate yung mga order. Ang bagal pa nga ng pagkakabasa ko, yung carbonara with bread and chicken, tsaka yung carbonara with bread and chicken. Ganun pa nga pagkakabasa ko sa kanya. And then, nung nasabi ko na sa kanya yung mga order, sabi ko, spicy pala lahat ng chicken. Sabi ko, ay, yung sa carbonara pala hindi spicy. Bale yung yung sa carbonara lang yung hindi spicy na chicken. Ibig sabihin, entiendes na may chicken yung carbonara with bread and chicken nga. Hindi siya spicy, pero may chicken siya. Tapos, ang sabi ko lang, ang spicy yung dalawang chicken, tapos yung sa carbonara, hindi spicy. Ayun yung sinabi ko. Tapos, edi syempre, naghintay kami ng mga order. Pagdating ng order, hindi spicy yung chicken nung sa mga parents ko. Ako naman kasi, wala akong chicken. Ang in-order ko kasi is cordon bleu. Siguro gagawin ko na lang na na thumbnail ko dito is yung picture ko din ng in-order ko na cordon bleu. Medyo buo kasi yung pagkaka-cordon bleu nun. Kapag hiniwa mo siya, dun pa lang makikita yung parang buong cordon bleu siya. Yun, hindi spicy yung mga chicken. Pagdating, Cajun pala dapat yung chicken. Cajun pala yung tawag nila sa mga spicy. Kung sa mga sinasabi ko is maiisip nyo na kung ano yung restaurant na yun, wag nyo na lang i-comment, hayaan nyo na lang. Okay? Ayun. And then, edi syempre sinabi namin na spicy yung mga chicken. Edi syempre ako, nagsasalita ako na naririnig siguro ng dalawang waiter na lalaki. Nasabi ko dun sa mama ko, sa ano ko na, spicy yung sinabi ko dun Ganun sinasabi ko. Tapos biglang hindi spicy pagdating. Tapos, nung i-serve na yung carbonara platter lang pala. Wala palang chicken. Nainis din
Medyo nainis din yung kapatid ko kasi ang sabi niya bread and chicken. So ako medyo naiinis na rin kasi parang ang lumalabas, mali-mali ako mag-order. Pero yun naman talaga yung mga sinabi ko dun kay ate. Tapos ang sabi, paano pala yung gagawin namin? Kasi carbonara with chicken yung, with bread and chicken yung sinabi namin. Ganyan, mag-a-add na lang ba ng chicken? Ganyan. Kasi baka mas mapamahal kami kung mag-a-add pa ng chicken o yung package na lang na in-order namin. So, nagkasundo na yung kapatid ko tsaka yung waiter na ang i-order nila is yung na mag-a-add na lang ng chicken. Basta yung nagkasundo na sila na i-add na lang yung chicken. Ganyan. Biglang napapansin ko na lumalapit itong cashier na 'to papunta sa table namin. Iniisip ko, ano kayang ano nitong cashier na 'to sa table namin? Alam mo, lumapit siya para para anuhin kung sino yung tama o mali. Biglang tinuro niya, ako kinakausap niya, lumapit siya sa table namin para ipakita sa akin na, kunyari, ito yung paper. Sabi niya, ito, sinulat ko dito, ma'am. Ito yung sinabi niyo kanina. Sinulat niya daw dito, pinapaganyan niya sa akin yung paper na sinulat niya daw na carbonara. Hello, ang sagot ko naman kay ate, kung ano yung in-order ng kapatid ko, edi yun ang sinabi ko, yun ang sagot ko sa kanya. Pero bago ko pa masagot yun, sinagot na siya nung bunso kong kapatid na, kala ko may solusyon na ate, na mag-add na lang ng chicken. Ganun. Pero, saka ko siya sinagot na kung ano yung sinabi ng kapatid ko, yun ang in-order ko. Carbonara with bread and chicken. Basta ganun. As I remember, ganun yung sinagot ko sa kanya. And then, umalis siya, bumalik ulit siya sa counter niya ng parang bad trip. Parang bad trip siya. For me, ang feedback ko doon is, um, bakit kasi wala kayong mga number-number sa menu? Kunyari, number 1, number 2, B2, mga ganyan. Para kung sinabi kong carbonara with bread and chicken, di ba ganun yung mga counter, sabi nila, yung package 1 po, yung B2 po. Hindi yung ganun. Tsaka bakit, nung nag-order kasi ako sa kanya, hindi na niya idiniretso sa counter. I don't know kung bakit ganun yung patakaran, yung proseso nila. Bakit kailangan may ballpen and papel pa na isusulat? So, nag-ballpen and papel ka nga, hindi mo naman ni-repeat order. Nag-ballpen and papel ka, hindi mo naman na-repeat order. Pero ang sinabi ko sa'yo, carbonara with bread and chicken. Tapos ngayon, lalapit ka sa table naming family para ipakita sa akin na carbonara lang yung nakasulat mo. Eh, malay ko ba sa sinusulat mo? Di ba? Malay ko ba sa sinusulat niya na carbonara lang pala sinulat niya? Naging ano rin ako eh. Alam natin yan guys na alam natin yan na syempre yung mga nagtatrabaho na waiter or nagtatrabaho ng janitor sa mall or else yung mga taga-assist, di ba? Huwag natin silang parang ituring na pa rin natin silang parang tao, kaibigan, 'di ba? Tsaka tsaka ituring natin sila ng fair. Although customer tayo, alam ko 'yon kasi nga siyempre tao lang sila na nagtatrabaho. Tsaka bakit ko naman siya parang aawayin? Eh, naranasan ko din namang mag-service crew. Naging service crew ako before sa fast food. So alam ko yung pakiramdam. Pero pero kami, nung service crew ako sa fast food, never kami na ng confront ng customer kasi ganito, kunyari, merong umorder ng, kasi minsan may lumapit sa akin before na palabok yung order. Tapos sabi niya sa akin, palabok with chicken to. So sinabi ko sa cashier, tapos sabi with chicken daw to. Sabi nung cashier, sabi niya kanina palabok lang. So sinasabi niya lang yung sa akin. So parang ang ano ko, kung may rant ka, bakit hindi mo nalang pag-usapan ng mga ka-waiter mo na sabi nila kanina, palabok lang eh, ganyan-ganyan. Nung hindi na lang namin naririnig kasi kung gusto mong iligtas yung sarili mo kung sakaling napahiya ka man sa mga ka-waiter mo. Kasi babae yung cashier tapos yung umorder sa amin, dalawang waiter. So, kung parang gusto mong depensahan na lang yung sarili mo, kahit alam mo naman na ikaw yung mali, sana sa kanila mo na lang sinabi. Hindi yung lumapit ka pa sa table namin. Alam mo, nung ako parang waiter, service crew, never, never
Never ako at never dun sa mga cashier or may ano, na may nilapitan sila ng customer para kumprontahin na, "Sabi niyo kanina ma'am ganito yung order pero bakit ganito, ganyan?" Siya ganun yung ginawa niya. Alam mo ako, kami, ng mga fast food, never, wala akong nakita na kinompronta yung gano'n na kahit na mag-isa lang yung customer, mag-isa, kunyari mag-isa lang yung customer. Tapos sinabi niya, ganito yung order ko kanina or what. Walang nagkokompronta na ano, hayaan mo na, ganyan. Kasi customer yan eh. 'Di ba? Parang hindi namin siya nilalapitan para anuhin na para ipakita yung sinulat mo. Sabi niyo kanina, ma'am, ito nga yung sinulat ko, oh, carbonara. Wala naman kaming ginaganon. Pero siya, lumapit pa siya sa table namin. Ang malupit, kasama ko yung family ko. Kung ako, kami, mga service crew, wala kami, yung mag-isa nga lang na customer, hindi namin nilalapitan eh. Paano pa kaya kung kasama nila yung family nila? Yun ang nakakalungkot. Pero guys, sige, bigyan natin ng ano, tanggalin natin yung customer is always right. Tanggalin natin yung customer and employee relationship what. Tanggalin natin yung mga ganun, yung customer is always right, customer yan eh, ganyan, ganyan. Tanggalin natin. Gawin nating fair kami parehas. Kunyari, fair ako, fair din. Kunyari, pantay lang kami. Siya pa rin yung mali. Kasi lalapit ka sa amin na sasabihin mo na carbonara yung sinulat mo. Eh, yung sinabi ko nga sa'yo, carbonara with bread and chicken. Kasalanan ko ba na lumilipad yung utak mo? Baka in love ka. Di ko alam kung in love ba siya o lumilipad talaga yung utak niya. Ganon. Tapos hindi ko alam kung bakit lumapit pa siya sa amin. Anong point niya? Eh, may solusyon na nga na mag-a-add na lang kami ng chicken. Tapos, pero feeling ko kaya siya lumapit sa amin is naghihintay siya ng sorry. Nanghihintay siya, siguro sinabi niya yun na carbonara nga yung ano. Siguro, naghihintay siya ng sorry kung mag-a-apologize ako sa kanya. Ay, sorry, ganyan, ganyan. For me, sana nga ako na lang yung nagkamali para nag-apologize na lang ako eh. Kaso, alam na alam ko yung sinabi ko na carbonara with bread and chicken. Tapos ipapakita mo sa akin, ipapamukha mo sa akin yung sinulat mo sa papel na carbonara. Ang tanong, may pakialam ba ako dun sa sinulat mo? Siyempre, diskarte mo yan, sulat mo yan, di ba? Ganun ang nangyari. Tapos, ito ang nakakalungkot lang. Travel naming family para mag-enjoy, binadrip mo kami. Parang sinira mo yung mood namin kasi alam mo kung first time lang akong makita ng family ko na parang may kasagutan, may ano, ganyan-ganyan. Hindi, actually, saglit lang yung sagutan na pinakita niya lang na carbonara daw. Tapos sabi ko, kung ano yung sinabi ng kapatid ko, yun yung sinabi ko. Pero bago ko nga sabihin yun, na sinabi niya na, uy, ano yung sinabi ko sa inyo, ma'am, carbonara lang. Kala ko ba may solusyon na ate? Tapos saka na ako nagsalita na ano, kung ano yung ganyan-ganyan. So first, parang bihira lang ako makita ng family ko ng actual na medyo may parang komosyon na eme. Pero ako sanay na ako sa mga gano'n. Before nga meron pang mga malakihang away eh. Pero ito maliit na bagay lang naman. Maliit na alitan lang naman 'to na hindi pagkakaintindihan. Pero ang kinaano ko, medyo sanay na ako do'n. Kaya nga nung sabi ng father ko, nung sabi ng papa ko, "O picture, picture." Siyempre pagkatapos nun nakumpleto na yung order lahat, 'di ba? Picture, picture. Siyempre family kami. Nakapagsalita pa tuloy yung kapatid kong lalaki na kita ng bad trip. So, parang medyo nagka-ano pa sa family namin na parang kasalanan patuloy ng father ko na nagpicture siya. Na kumbaga, bad trip na nga yung nangyari within the cashier and the ano, parang kumbaga parang bad trip na nga. So parang wala pala kami sa mood mag-picture. Actually ako nasa mood naman ako mag-picture kasi nga naiintindihan ko naman yung papa ko na kaya siya nag-picture is na kumpleto na yung pagkain, gano'n naman talaga. So, normal na magpi-picture tayo. Pero ibig sabihin naapektuhan pala yung kapatid kong lalaki, na bad trip din siya kahit na hindi siya nagsalita, 'di ba? 'Di ba guys? Yun lang yung inaano ko, hindi ko na lang binanggit yung pangalan ng restaurant. So sana may natutunan tayo do'n kasi nga kami, never kaming nagkumpronta ng customer. Lalo kahit mag-isa o may kasama yung customer, tatlo sila or what, paano pa kaya kung family? Parang ang kapal naman ng mukha mo 'te, parang ang lakas naman ng loob mo na ikaw na nga yung mali para sabihin pa dun sa harapan ng family ko na, "Ma'am, ito nga yung sinulat ko na carbonara," ganyan. Ano pang trip mo?
Tsaka, sige ito na, kinapalan mo na yung mukha mo na lumapit sa'min na family para patunayan na carbonara yung sinulat mo. Buti sana kung tama ka, eh. Carbonara with bread and chicken lang yung sinabi ko no'n that time at alam na alam ko yun. Magso-sorry talaga ako sa'yo kung carbonara lang yung nasabi ko kasi ako, kunyari may papa-change akong order sasabihin ko, "Ay te change order na lang pala," ganyan-ganyan. Sinasabi ko agad kasi alam ko yung kung kami yung kung kami yung ano, eh, magpapa-change order o hindi, eh. Alam ko, eh. Hindi ko alam kung anong trip mo, kung ano kung ito sa mga nanonood, kung anong tingin yung trip ni ate o purpose ni ate bakit niya nilapitan yung family ko, bakit niya kami nilapitan sa table naming family, para ipakita na carbonara yun. Pero ang sinabi ko naman sa kanya kanina talaga is carbonara with bread and chicken. Yun ang nakaka-ano, eh, yun pa yung lalong nakakabawas, eh, kasi ibig sabihin hindi mo talaga alam nang sinabi ko sa'yo is carbonara with bread and chicken, akala mo talaga carbonara lang yung ano mo. Buti mas okey pa sana kung na-realize mo, "Ay nagkamali ako yung sinabi nga pala niya kanina ganyan." Ibig sabihin ang nasa utak mo talaga ang sinabi ko sa'yo carbonara lang, which is ang sinabi ko naman talaga sa'yo carbonara with bread and chicken talaga yun. So yun lang guys, so parang ayun lang umalis na si ate and then medyo na bad trip yung family namin and then after nun kumain na lang kami and what, wala ng ano, pero wala ng komosyon or ano, pero isipin niyo na lang guys na paano kung nagkainitan kunyari talaga, pero wala ng nagkainitan. Umalis na si ate, wala ng usapan after nun. Kumain na lang kami and umalis. Pero isipin niyo, paano kung ibang tao yun na nainis, tapos kunyari na nasigawan, napagalitan yung cashier. So parang ang lalabas pa sa atin na mata pobre yung customer, siguro ang lalabas pa nun is porket customer ganyan. So sana minsan tingnan din natin yung side na yung customer, hindi na nga kumibo yung customer. Ang gusto lang ng customer kami is maitama yung order namin tapos ganun pa nangyari. Tapos ipapakita mo sa akin ngayon na carbonara lang yung sinulat mo, samantalang yung spicy chicken hindi mo nga nagawang spicy. Kanina kanina pa siya nagkakamali, eh. Yung chicken spicy pero hindi niya ginawang spicy. Tapos pati yung carbonara with bread and chicken, ginawa niyang carbonara lang. So yun lang guys. So alam naman natin sa mga negative na pangyayari is dun pa tayo nakakakuha ng lesson. Ako hindi ko talaga alam kung ano yung lesson para sa amin. Siguro ang lesson na lang para sa amin is i-check yung resibo, ganun lang. Hindi yung ganun, maghintay na lang kami. Kasi kaso guys, bihira naman kaming umorder dun sa restaurant na yun. So paano ano pa namin? Siguro yun na lang yung lesson para sa amin. Kasi yung lesson para kay ate madami, eh. Unang-una ayusin niya trabaho niya, ayusin niya yung order niya, tsaka yung lesson para dun sa restaurant. Um, Bakit hindi na lang nila i-punch talaga dun sa totoong punch machine nila, hindi na yung ano, isusulat pa tapos nakarinig lang siya ng carbonara, carbonara na lang talaga, eh, may chicken naman talaga yun. So ayun, medyo napapahaba na yung video ko. So yun lang naman yung pino-point ko dito. My name is Marius. I have the most beautiful pink headset. I speak with great clarity because I have a good mic.